Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Breaking news! Ina ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon may natuklasan tungkol kay Police Major Alan De Castro. Matapos ang isinagawang paghaharap kahapon ng pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro sa isinagawang pre-hearing conference, may isang kahina-hinalang bagay daw ang napansin at natuklasan ng 47 anyos na si Rose Manguera Camilon, ang ina ni Catherine Camilon. Kinwestiyon ni Rose Camilon ang paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro habang siya ay naka-restrictive custody. Napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila, sir, pwede pa talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Para sa pamilya Camilon, hindi na daw dapat nakakagamit ng telepono o anumang gamit para magkaroon ng komunikasyon sa labas si Major De Castro habang siya ay naka-restrictive custody. Kapag sinabing may cellphone ka, may maraming makukontak ka. May matatawagan siya, may pwede siyang kausapin. Siyempre nandoon yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi niyang yan nga yung suspect. Nangangamba sila ngayon para sa kanilang kaligtasan dahil daw sa mga posibleng mangyari o epekto ng paggamit ni Major De Castro ng telepono habang ito ay naka-restrictive custody. Ngunit ayon sa Police Regional Office 4A ay pwede pangaraw ito. Sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Anytime na kailangan siya for investigation, nandyan lang siya. Para, di ba, ma-limit natin yung mag-influence niya sa case. Pagtitiyak naman ng Police Regional Office 4A na tututukan nila ang seguridad at kaligtasan ng pamilya Camilon at pag-uusapan kung posibleng ipagbawal na ang paggamit ng telepono ni Police Major De Castro habang ito ay nasa restrictive custody. Nasaan po ngayon si Major? Kasalukuyan po siyang under restrictive custody sa headquarters po ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Cab Vicente Lim po. Okay, pero wala pa pong kaso inaisasampa sa kanya? Meron na po, sir. Noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong kidnapping and serious illegal detention laban na po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at 2 other candos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office, Sir Rafi, yung resolution po. Okay. So habang gumugulo yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at maraffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At, Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po ng immediately ay restrictive custody po siya para kasiguraduhin na habang So when you said restrictive custody, siya po ay nakapaggalagala dyan sa headquarters o siya po ay nasa loob ng selda ng... saan po ba siya ngayon? Saang presinto po? Nandun po siya sa kampo, Sir Rafi, ng regional headquarters po ng Coco A. Nandun po sa isang lugar po doon, sir. Okay. Sa loob ng kampo siya, pero siya po ay nakaka-allowed, he's allowed na gumalagala. Hindi po, sir. Restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon. Dinidinig po itong kaso at gumugo na yung kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po, ma'am. Restricted siya sa isang lugar dyan. So, ibig sabihin, pwede o siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya, Sir Rafi, ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Pwede ba yun? Sa ngayon, Sir Rafi, ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po, sir, yung case build-up at evaluation. Subalit kung ito po ay papasok na po doon sa level po ng preliminary investigation at ito na pong resolution po at maisampa na po sa korte,
at mailabas yung warrant of arrest, ay po pwede na po natin siya, sir, i-serve yung warrant of arrest para ikulong po siya. Sa ngayon po, sir, ay under restricted custody. Opo. Alam ko po yan, Major. Ang sa akin lang ba, wala ho ba tayong pwedeng mahanap na kasalanan niya administratibo habang hinihintay natin yung paggulo ng kaso sa piskalya, yung sa ano ba yung kaso sinampan nyo? Serious illegal detention. Kidnapping ba? Serious illegal detention? Kidnapping and serious illegal detention, Doble. sir. Very good. Opo. So naka-hold po siya restrictive custody. Wala ho pa bang ibang kaso administratibo? Na isang Meron na po sa Rafi, yung Regional Internal Affairs Service owner. Which is? Yung po yung naging basehan natin sa Rafi kung bakit siya po ngayon ay under restricted custody. Po, grave offense po itong isinampang admin case sa kanya at criminal case. Kaya po restricted po siya, pagtunog po siya at binabantayan po ng ating kapulisan at po natin sa Rafi sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon sa naintindihan ko po, Colonel. Pero ako po ay sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng sa loob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po, sir. Sasabihin po natin yan, sir, sa regional director po, sir, ng PROPOC kung possibility po na mailipat siya sa isang selda po habang dinidilid po ito. But as we speak po, we were assured, sir, by regional director po ng PROPOC na po, Colonel. Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Wala na, tumakas na yung tao, tumago na. He is under strict security, sir, na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Pero mas maganda sana, yung aking suggestion lang po, ma'am, kung pwede, ilagay po siya sa isang selda dyan na binabantayan at the same time, at least pag sa selda, hindi siya basta-basta makatakas. Di ba? Yes po, sir. Sige po, sir. At yan po yung ating imumungkahi po, sir, sa pamunuan po ng Police Regional Office po, sir. O sa isang kwarto na may CR, ang binabantayan yung kwarto, hindi siya makalabas, na walang bintana, na wala siyang lulusutan. Yung ganun po ba? Okay? Yun lang po. Ngayon, yes po, sir. Wala po ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, iniimbestigahan? Well, he opted to remain silent, Sir Rafi. In fact, even nung pinatawag po siya ng ating Chief PNP ay mas pinili po niya na wag na lamang pong sagutin at sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. He has the right to remain silent. Sandali lang po, andito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin, kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong 1 buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa pulis natin, sa PNP? Tulad po ng sinabi ng asawa ko na sana po makapagtulong na po sila at para po madaling makita po ang aking anak. Okay, si sister, meron kayong gusto itanong? Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Okay. So, Colonel, sa inyo pong, alam ko, tuloy-tuloy ang ginagawa niyo yung pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil, Sir Rafi, yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po naming mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya, Sir Rafi, ay umaasa pa rin po tayo
na maki-recover po natin buhay si Miss Catherine Camilon po, sir. Okay. Wala ho bang mga testigo o CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CADG na siyang nangunguha sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zero in po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya, sir. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.